Ayun, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po, meron po akong i-share sa inyo na ah, may picture taking nga. No? Picture taking itong PDP Laban senatorial list, no, ni Digong, na kung saan tuwang-tuwa nga sila. And then may tanong ko lang po sa inyo, lalong-lalo na sa mga nakasuporta sa akin at sa mga loyalista dyan. Iboboto nyo pa ba? Ipoboto nyo pa ba itong si Philip Salvador, Robin Padilla, Bongo, Bato, Marcoleta, at itong si yung singer, si Jimmy Bundok? Di ko alam, di ko kilala yung isang mataba, Oo, so iboboto nyo pa ba? Yun ang tanong ko. Kasi kung una-unahin natin, isa-isahin natin, mga kababayan, isa-isahin natin, Robin Padilla. Ano ba ang nagawa ni Robin bilang number 1 senador sa Pilipinas? Paki-comment dyan, mga loyalista, mga supporter ng administrasyon ngayon. Ano ba ang nagawang maganda ni Robin Padilla nung siya ay naging number 1 senador sa Pilipinas? Para sa akin, wala. Wala talaga. Maliban lang sa naghanap ng mani sa Senado, kada may hearing, umaattend ng hearing na hindi naman kasali, at magpapaglota ng asawa sa loob ng opisina. Yun lang ang nakita ko. Pangalawa, ano bang nagawa ni Bato nung si Bato ang naging senador sa Pilipinas? Para sa akin, wala rin. Bakit? Si Bato simula nung naging senador sa loob ng 6 na taon, ni isang batas wala po siyang naipasa. Ano bang batas na naipasa ni Bato? Paki-comment dyan, mga loyalista. Meron ba kayong nakitang batas na nagawa si Bato? Wala rin. So, ano pang saysay para iboto mo si Robin at si Bato? Pangatlo, si Bongo. Anong nagawa ni Bonggong batas bilang senador? Meron. Yung pagtayo ng Malasakit Health Center at yung paggawa ng may law siyang naigawa ngayon yung kapag ikaw inakusahan, may karapatan kang sumagot. Parang ganun Yung basta may law siyang nagawa, 2 batas ata ang nagawa niya. Yung Malasakit, pagbigay ng tulong sa mga mahirap daw, no, Malasakit Center, parang PhilHealth yan Tapos yung batas na isa, ang problema lang kasi diyan sa Malasakit, palakasan. Bakit? Kapag nalaman nilang hindi ka butante ni Bato, ni Bongo, mahirapan ka po talagang mag-avail dyan sa Malasakit na yan. Alam nyo kung bakit? Ganito, bago ka maka-avail sa Malasakit ni Bongo, pupunta ka ng City Hall. Tatanungin ka ngayon, anong barangay ka? Malamang doon ka sa City Hall na kung saan yung barangay na bilong. Tapos ngayon, isi-CI ka pa. Tatanungin mo pa yung chairman kung bibigyan ka ba ni chairman ng coupon. May coupon kayo or stub. May ganun yan Magbibigay si chairman ng stub, tapos pupunta ka ng City Hall na may rekomendasyon ni chairman. Kasi kay chairman pa lang, malalaman na kung butante ka ba ni Digong o butante ka ni BBM. Ganun yan So, yung Malasakit ni Bongo na proyekto niya para sa mga nagkasakit, no? Parang ayuda lang yan. Na kapag hindi ka pabor sa chairman na namimigay ng ayuda, hindi ka kasali sa lista. Wala kang stub. Yan ang katotohanan. Namimili din. Kaya wala ring saysay, wala ring kwenta. Diba? So, iboboto mo pa ba? Kayo na pong bahala. Pangatlo, pang-apat, itong si Philip Salvador. Bilang isang artista sa loob ng ilang dekada, ano pang nagawa ni Philip Salvador sa Pilipinas? Yung pag nagtatumbling-tumbling siya, nag-action star na parang si Robin Padilla. So, ngayon, may gana ka bang iboto itong si Philip Salvador? Kasi may tanong ko lang. Kung pagdating kay Philip Salvador, pag ginira tayo ng China at pag naging senador siya, anong gagawin ni Philip Salvador? Magtatumbling-tumbling? Sasali siya, makikipag-action movie din doon pag ginira tayo ng China. Si Robin Padilla, pag ginira tayo ng China, anong gagawin ni Robin? Mag-action star, sasabihin niya, Tol, kung wala kang ganito, hindi ka mananalo, Tol. Gaganon? Walang kwenta, tanginang yan, huwag nyo na iboto. Ayan. Ito pa si Jimmy Bundok. Anong nagawa ni Jimmy Bundok? Yung kumanta. Pag ginira tayo ng China, pag ginira tayo ng ibang bansa, anong gagawin ni Jimmy Bundok sa Senado? Kakanta siya.
When London Bridge is falling, anybody hear a sound? Gaganon lang siya doon. Pagdating sa Senado, magkukumpos ng kanta. Tuturuan ang mga senador paano kumanta. Tas gagawa ng batas. Ang batas kong igagawa ngayon ay anti-singing law. Bakit? Hindi ka pwedeng kumanta pag sintonado. Ganon? Ganon ang gagawin ni Jimmy Bundok. Tang-inang yan. So, anong criteria para maakit ang taong bayan na almost 110 million Filipino na buboto sa kanila? Di ba? Pagdating kay Marcoleta, anong ginawa ni Marcoleta? Yung pakikipagsipsip sa kaliwa at kanan? Galit na nga si Marcoleta ngayon. Bakit? Dahil ang INC, parang tiniwalag na yata siya. Bakit? Ikaw ba naman, para sa Diyos at bayan, dumikit kay Kibuloy? Alam mo na may butante ka ng 7 million na iglesia ni Kristo, dumikit ka pa kay Kibuloy na puro kwento. Na ang sabi, 7 million daw ang tawag dito, membro ni Kibuloy. Nung tinanong, totoo po bang 7 million? Ang sagot ni Kibuloy sa Senado, yun bang nalista o yung undecided pa? Paano mo nasabing 7 million ang membro mo sa KOGC kung meron kang sasabihin na yun bang nakalista or yung undecided pa? So wag kang magsinungaling. Kaya ang hirap din, andyan pa si Kibuloy. Ikaw, kung ikaw isang butante, may anak kang babae na minor de edad, papayag ka ba ng iboto mong senador, rapist? Kaya mag-isip-isip kayo, mga DDS, no? Kasi ang mga loyalista, syempre matalino yan. Iboboto mo, ng rape na nga, rapist na nga, tas iboboto mo pa. Only in the Philippines yan. Kung sino yung nakakulong, siya pa yung tumakbong senador, tang-inang yan. Nakakaputang ina talaga, sabi ni Juan Carlos. Diba? Nakakaputang ina, nakakulong dahil ng rape, pero tumakbo pang senador. Diba? Putang ina muli sa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Naalala mo pa ba? Kaya ako na-file ng 3 kasong impeachment kasi nga winaldas ko yung pera. Diba? Tapos iboboto nyo pa. Sino pa yung mga senador ni Digong na hindi ko pa nabigkas dyan? Iboboto nyo pa ba? Mga loyalista, mga DDS, sana naman magising kayo. Paminsan-minsan, kahit isang beses lang kayong magising, kahit bukas wag na, tuloy mo na. Yeah? Diyos mio Marimar, anong rason na mga senador ni Digong iboto mo pa? Ano bang nagawa ng mga hayop na yan? 6 years na yung umupo, simula nung naging presidente si Digong, senador na yung mga yan. So ano pang hinantay mo? Ano pang gagawin mo para iboto mo sila? May tanong ko lang. Kay Bongo, wala rin. Kay Bato, mas lalo, walang naipasa. Kay Robin na, mas matindi, puro lang kain. Sino pa? Si Philip Salvador, buwakan ng inang yan. Wag na. Ilang beses na siyang nag-antay daw, sabi niya, ilang taon ko tong inantay. Di ba? Ilang taon nang tumakbo, hindi nanalo. Lalo naman si Jimmy Bundok po, kinang ina, kakanta lang siya doon. Ano gagawin ni Jimmy Bundok? Kakanta lang siya doon. Pilipinas kong mahal. Ganon, potang inang yan. Pakainin mo na lang yan, gutom lang yan mga yan. Diyos ko. Tumatakbong senador. Bakit? Kasi ang pagpasok sa politika, yun yung pinaka the best way para mabilis yumaman. Yun lang naman eh. 'Di ba? Bakit? Anong rason nila para papasok sa politika? Wala namang nagawang batas ang mga hayop na yan. Para yumaman. Alam nyo na mga Pilipino, huwag yun nang iboto. Yeah? So yun lang. Yung aking tanong mga kababayan. So bago ako mag-end, panoorin yung video. Everybody was kung fu. Tanga lang ang peg. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.